In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, tinanong ni Jesus sa mga punong saserdote at matatanda ng bayan, "Ano ang palagay niyo rito? May isang tao na may 2 anak na lalaki. Lumapit siya sa nakakatanda at sinabi, 'Anak, lumabas ka at magtrabaho sa ubasan ngayon.' 'Ayoko po,' tugon niya. Ngunit nagbago ang kanyang isip at siya'y nagparoon. Lumapit din ang ama sa ikalawa at gayon din ang kanyang sinabi. 'Opo,' tugon nito, ngunit hindi naman naparoon. Sino sa dalawa ang sumunod sa kalooban ng kanyang ama? Ang nakakatanda po, sagot nila. Sinabi sa kanila ni Jesus, "Sinabi ko sa inyo, sa mga publikano at masasamang babae, nauna pa sa inyong pasakop sa paghahari ng Diyos, sapagkat naparito sa inyo si Juan at ipinakilala ang matuwid na pamumuhay at hindi ninyo siya pinaniwalaan, ngunit pinaniwalaan siya ng mga publikano at mga masasamang babae. Nakita ninyo ito, subalit hindi pa rin kayo nagsisi at naniwala sa Kanya." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Puri ka namin, Panginoon Yesu Kristo. Good morning po. Kamusta po kayo, mga kapatid? Ngayon ay December 16, konting tulog na lang. Ilang tulog na lang, Pasko na. Ipagdiriwang na po natin yung kapanganakan ng ating Panginoong Yesu Kristo. So ngayon ay alas 5 pasado. May pinunta kasi si Mrs. Ako, hindi na ako nakabalik sa higaan para matulog. Maaga na naman po. Sabi ko nga ito yung oras para magbasa ng Biblia at ipamalita ang mabuting balita ng ating Panginoon sa pamagitan ng kanyang banal na aklat, ng ating banal na salita na kung saan ito nga po yung gospel natin ngayon sa araw na ito. Napakaganda po ng gospel. It's about our faith, pananampalataya natin at paniniwala na kung saan napakalinaw ng gusto niyang sabihin, na kung saan mas mauna pang makarating sa kaharian ng Diyos ang mga publikano at masamang babae. Sino po ba yung mga publikano at yung masamang babae na tinutukoy dito po sa ating ebanghelyo, na kung saan sila nga po yung mga tax collector at yung mga prostitute ng araw na yon, at kung saan sinasabihan niya dito yung mga punong saserdote at yung matatandang tao doon sa panahon na yun. Dahil nauna na nga po si Juan Bautista, subalit hindi na nila ito pinaniwalaan, na kung saan tinuturo nga ni Juan na yung mabuting pamumuhay, na kung saan yung kalugod-lugod sa Ama. Pero syempre, yung mga punong saserdote kasi hindi nila tinuturing na propeta si Juan Bautista. Sabi natin hindi sila ganun kasama. Diba? Hindi talaga sila ganun kasing sama katulad ng mga tax collector na yun at saka masamang babae. Kung saan nga sila talaga tinuturing nila masama. Kasi nga yung mga tax collector, sila yung nagtatrabaho sa Roma, kahit mga kababayan nila. Subalit, tinuturing talaga nila masama yun kasi nga sinakop sila ng Roma ng panahon na yun. Siyempre, itong sa mga prostitute naman, nagbibigay kasalanan ito yan, nakasulat yun sa Torah. At tinuturing nila masama. Subalit nga, sila yung mas pinapaboran ni Jesus Christ. Bakit?
Kasi sila yung naniniwala kay Juan Bautista. Sila yung naniniwala sa turo nila. Turo niya. Ganyan din tayo sa panahon na to. Kung i-apply natin to sa ating buhay ngayon, na kung saan kilala natin si Jesucristo, pero nire-reject pa rin natin siya. Hindi pa rin tayo namumuhay sa aral niya. Ginagawa pa rin natin yung mga bagay-bagay na sa tingin natin ay tama at sapat na. Hindi ko sinasabi na mali yung ginagawa niyo. Pero yung patuloy yung pag-reject kay Jesucristo, I think yun yung mali. Minsan naisip ko, sino ba ako para magpaliwanag dito? Para magsabi ng mga ganito? Pero matibay ang loob ko dahil sa kanya para ipahayag to dito sa publiko na napakahalaga ng banal na salita ng ating Panginoon. Ito ay ating isipin sa puso at sa buhay. Nawa po'y Panginoon, kayo pong maghari sa amin, pangunahan niyo po kami palagi. Huwag niyong hayaang maligaw ang aming mga kapatid. Gabayan niyo po kami. Bantayan, mahalin at higit sa lahat. Patawarin sa aming mga pagkakasala. Maaaring nare-reject po nila kayo ngayon. Pero alam kong darating ang panahon na tatanggapin din po nila kayo. Yung salita at mumuhay sa inyong salita. Mga kapatid, tanggapin na po natin si Jesucristo sa buhay natin. Mamuhay na po tayo ng kalugod-lugod sa Kanya. Dahil kahit ikaw pa na pinakamasamang tao ngayon sa mundo, bakit ikaw pa yung unang umakyat sa langit kaysa sa mga taong tinuturing nila sa sarili nila yung matuwid at mabuti? Maniwala at panampalataya. Tanggapin mo si Jesucristo sa puso mo at talikdan ang kasamaan. Mamuhay ka sa salita ng Diyos. Mamuhay ka sa salita ng Diyos. Batid, oras mo na ngayon. Baguhin mo yung sarili. Promise. Masarap mamuhay ng kasama siya. Dahil nilikha niya tayo para makasama siya.